Pati yung mga pulis, mga kababayan ni Digong, lumalabas na bodol po. Kasi sabi dito sa balita, iniwan daw sa ere, pinabayaan yung promise mga kababayan ng dating Pangulong Digong na sagot ko anya kayo. Hindi man po nangyari. Kasi marami pong nakaso, nakulong yung iba natanggal sa trabaho dahil po sa pagsunod sa naging utos ng dating Pangulong Digong sa kanyang war on drugs. Ayan po. Iniwan sa ere, lawmakers condemn Duterte's empty promise, useless commitment to aid police officers facing charges in bloody drug war. Ito yung sinasabi natin kanina doon sa unang video natin na malamang yun din ang mangyari sa mga tauhan ni Inday. Kaya sabi natin, siguro mag-isip-isip na kayo yung mga pinakontempt ng Congress. Makipag-cooperate kayo sa investigasyon ng Congress. Kasi, although ang iba sa inyo siguro dyan nagkinabang din kasi baka tumanggap din ng envelope. May envelope gate po si Inday. Pero, magkano yung 50,000? Magkano yung 25,000 na tinanggap ninyo buwan-buwan as compared to the millions of pesos na nalunok na ang may pananagutan mga kababayan, si Inday man lang. Siya yung nag-utos. Kasi pag hindi kayo po nag-cooperate sa Congressional Investigation ng Committee on Good Government and Public Accountability, malamang sa malamang, kasama kayong makukulong na hindi man kayo po yung nag-initiate niyan. Alam natin kung sino yung nag-initiate. O ganun din ang nangyari. Dapat you have to learn from the experience ng mga members ng PNP na na-involve po sa AGK. O tingnan ninyo, iniwan ni Digong. Ayan po, iniwan sa ere. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Kawawa yung ating mga kapulisan. Pero sabi ng Congress, tutulungan daw nila. Ito, iniwan sa ere. Sabi dyan po, two leaders of the Young Guns. House Young Guns described former President Rodrigo Duterte's public commitment to support police officers involved in his controversial drug war as empty and useless. After many of these officers daw face criminal and administrative charges without the promised backing from the former president. Lumalaban po sa kaso yung mga polis na wala man support sa former president. Yung iba nga nakulong, yung iba natanggal, yung iba nasa kaso pa. At sabi, nabaon na sa utang. Siyempre, pambayad mga kababayan sa abogado, ayun, nasira yung buhay po. Kaawa-awa ang kinasadlakan mga kababayan ng mga polis na sumunod kay Digong.
Yan po yung sabi ni Assistant Majority Leader Lanao del Sur at First District Representative Sia Alonto Adjong at sa Kinitagig Second District Representative Pami Zamora. Yun daw yung naging revelasyon ni PNP Chief Romel Marbil. So sabi dito sa balita, Marbil disclosed that Duterte's public assurances of support were never fulfilled, leaving numerous officers involved in anti-drug operations to defend themselves in court without any legal or financial assistance. Tapos, mga kababayan, kaawa-awa yung sinapit ng mga pulis na sumunod lang. Ito yung sinasabi natin, na malamang yun din ang mangyari po dito sa mga empleyado na sumunod lang sa utos, mga kababayan, ni Inday sa pag-disburse ng mali sa confidential funds, paggamit ng pera amounting to 500 million. 500 million po yung confidential funds ni Inday. So sabi dito sa balita, General Marbil's disclosure shows that Duterte's commitment to support his officers was nothing but an empty promise. Karamihan sa kanilang mga PNP officials now face charges na walang backing from former president who had ordered them to neutralize drug suspects. Nakakalungkot, sabi ni Adjong. Nakakalungkot isipin na pinabayaan sila pagkatapos nilang sumunod sa kanyang kautosan. Tinawag naman ni Zamora na useless promise yung naging commitment ni Digong that failed to protect the officers who risked their careers and reputation. Nakakalungkot niya, it's disheartening to see that the former president abandoned the very officers who implemented his war on drugs. Ang nangyari ay napabayaan na sila matapos silang maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kabaga po, mga kababayan, yan ang nakakalungkot. Yung sabi ni Adjong, these officers were motivated by a system that encouraged results. At any cost, yung reward system po ang minimin. And now, they're the ones paying the price for the former president to make this public declaration of support only to turn his back on them when they need it most would seem to be a betrayal. Hinudas po, madaling sabi, nabudol yung mga pulis. Ayan po, mga kababayan. O ngayon, kanina sa press ko ng Quadcom, nabanggit din po ito na itanong ng ating mga kasama sa mainstream media. Pakinggan natin, mga kababayan. Nasabi ni PNP Chief Romel Marbil nitong nakaraang mga araw na madami pong pulis ang humaharap sa kasong kriminal at administratibo dahil sa kanilang paggampan ng tungkulin sa drug war ng Duterte administration. Sabi niya, the promised protection daw from PRRD was not realized. Comment. Marami pong base po sa datos na binigay ni Chief PNP Marbil, marami pong ating membro ng PNP ay nahaharap sa mga kasong administratibo at saka kasong kriminal, no? And nangangailangan po sila ng abogado. In fact, yung iba ay napipilitan pong mangutang, no, dun sa AppsLay ba yun o yung PSS Lay para lang makapagbayad ng abogado, no, na makakatulong sa kanilang pagharap dito sa korte dahil nga po sila nahaharap sa mga kaso. Ang isa lang ang kanilang sinasabi na nasan po daw yung pangako sa kanila na tulungan sila, no, sa mga kaso at kung makonvict sila, although hindi na mangyayari ngayon yun dahil nga ang pardon ay nagagawa lamang po ng dating ng Pangulo, no? So ngayon medyo nakakaproblema po yung ibang mga miyembro ng PNP na kung saan ay sa kanilang pagtupad sa kanilang duty to serve the people
Sila po ay nakakaharap sa administrative and criminal cases. Yeah, since ano yan, nasa ano ko yan I mean, yung mga kapulisan under may committee, no? Actually, tinitingnan ko po na nabigyan ng isang motu proprio investigation on this matter, no? Kasi nga, ang policy po ng former government ay yung pong talagang negation, neutralization. And, well, sinasabi naman po ng mga chief PNPs na under the nung panahon ni Presidente Digong na hindi actually naitago to eh. Itong memorandum circular na to, hindi nalaman ng mga lower ranks eh. So now, nangyari yung mga ganitong mga affected cops. And accordingly, sabi nga ni Chief PNP, maraming mga police ang mga na-dismiss. 195 yung na-dismiss. Tapos 398 facing dismissal. So, paano yung pamilya nila? Nawalan sila ng jobs, nawala yung kanilang life, yung kanilang dignity as well. In following those orders. Now, we wanted to investigate in order to find out what are the necessary things to do, especially dito sa mga pamilyang ito. Kailangan siguro po natin ma-distinguish, no? Yung isang lawful order and unlawful acts na ginawa ng mga pulis. Kasi kung mapapansin nyo, na-dismiss sila eh. Mga lower rank sila eh. Hindi nila alam na yun ang ginawa nila is unlawful. Di ba mayroong pronouncement ng presidente na me alone will be responsible for the effects of the war on drugs. Now, na nangyari sa kanila to, so sino ang tutulong sa kanila? Di ba? So I think the government should also step in order to find out yung culpability na nila talaga. May intention ba talaga or it was really a call of duty. So, kailangan po nating malaman yung mga na-experience nitong mga naapektuhan ng war on drugs. Well, kung meron ako idadagdag, sa Quadcom naman hindi upang parusahan natin ng kapulisan, no? Kundi para tulungan din natin. No? Meron mga kapulisan natin na gustong magsabi ng katotohanan. Pinag-usapan na namin to that we are there to help. We're there to ask the DOJ to perhaps provide a witness protection program on them, no? Palagay ko naman the present crop of the Philippine National Police leadership would provide protection for policemen who are honest enough to tell the truth. Diba? Hindi namin sila pahabayaan. That we could be able to assure them. These cases is stemming up from their obedience, no, sa presidential directive dati ni Presidente Digong. So nakakalungkot lang na napabayaan yung mga pulis, no. Siyempre they are akala nila na they are following direct orders coming from the former president. So sa ngayon napabayaan sila. So nakakalungkot lang dahil yung sinasabi nga ni former president is all rhetoric, no? At nakakalungkot. Sana tulungan nila yung mga pulis na nagkaroon ng kaso dahil sa presidential directive na ito. Tayong sinulat ko po yung yung mga pulis na 1,286 yung mga cops na they either died or wounded, 1,286. Tapos 214 po yung meron pong kinakaharap na administrative and criminal cases. Yung 195 na dismiss na po sila. Yung 398 facing dismissal. Dalawang po yung nakadetain ngayon na 20 na mga opisyal. So, well, nananawagan din po kami sa inyo kasi nga kayo, biktima rin kayo rito ng war on drugs. So, if ever that you wanted to avail, no? Para madinig po namin kayo. So, inibitahan din po namin kayo na makipag-ugnayan po kayo sa Quadcom. Maraming salamat po. Kawawa man. You see? May panawagan yung Congress. Makipagtulungan kayo para tulungan din kayo. Di ba? Iniwan kayo sa ere. Nilaglag kayo. Ilaglag na rin po ninyo.
Di ba? Alam naman, kayo yung managot. Inautusan lang naman kayo eh. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for... Palagi Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.